ginagamit natin yung oven, 30 minutes per day. So 30 minutes per day is, ang bill natin sa kuryente is $9.66. So guys, testingin natin yung inverter Panasonic na microwave oven. Ang rated input nito is 4.8 ampere. Output wattage is 1000 watt. Ngunit kukunin natin ito ng actual na. Set natin sa 3 minutes o 2 minutes. 2 minutes. Then i-start ko lang ito at tignan natin yung ampere. I-on natin ito at tignan natin yung ampere. Ilan ang mariread niya. Bakit bumaba? 5 lang. Okay, mga doon 7. 7 ampere, 7.10 ampere. So, naka-measure tayo mga idol ng 7 ampere at kunin natin yung voltage naman na 230. So itong 230 nasa in between ng 220 at 240. Yung nasa level ng ating oven is 1000 wattage daw yung output niya, at yung rated naman na current is 4.8 ampere. So tingnan natin kung tama nga ito mga idol. Ito yung nasa level ng ating microwave oven. Ngayon gamit si power law mga idol, ito nga pala, itong horizontal na yan represent ng division. Yan. Itong vertical line na yan is represent naman ng times. Tapos itong P natin is P represent power measured in watt is equal to, so itong formula ito yung missing. So meron tayong ampere at saka voltage. Ito yung ampere natin saka voltage. So P daw is equal to ampere natin na ito yung current na na-measure na ng meter natin is 7 ampere. Dahil multiplication yan, ita times 230 natin, 230, therefore P is equal to 1610 watts. So ito yung watts niya mga idol ha, power represent. So nakuha natin yung wattage. Ang nasa level po kasi 1000 lang daw. Yung actual yung kinuha natin is 1610 watts. Yung rated current naman niya na nasa level is 4.8. Yung actual is 7 ampere. So yung microwave oven natin is merong 1610 watts. Ngayon assuming na gagamitin natin ito ng 30 minutes per day, at ilan ang magiging konsumo natin. So computein natin siya ha. So ang pag-compute mga idol is merong formula. Ang formula naman niya is kilowatt hour is equal to watts times time. Ito yung hours ha, hours, convert natin sa oras yan. Halimbawa minutes lang ko convert natin, then divided by 1000. Okay, kunin natin sa 30 minutes. Kilowatt hour ito 1610 times time. So, gano'ng sinabi ko? 30 minutes. So, ang 30 minutes is
0.5 divided by 1,000. Therefore, kilowatt hour is equal to, pag ita-times muna natin ito, sabay i-divide natin, ang lalabasan yan is 0.805 kilowatt hour. So, halimbawa naman, ang per rate sa area nyo per 1 kilowatt sa lugar nyo is 12 pesos. Halimbawa lang, 12 pesos. Ang gagawin naman natin mga idol is ita-times lang natin itong result na ito sa 12. Ita-times natin sa 12 pesos equals 9 pesos and 66 centavo. Yan ang konsumo natin. Ito yung babayaran natin sa 30 minutes. 30 minutes na gamit natin ng microwave oven na mayroong 1,610 watts sa loob ng 30 minutes. So, halimbawa, ginagamit natin yung oven 30 minutes per day. So, 30 minutes per day is, ang bill natin sa kuryente is $9.66. Kapag ginamit natin yan in 30 days, 9 pesos and 66 times 30 days is equal to 289.8. So, take note ha. 30 minutes lang natin gagamitin kada isang araw. Ang total bill natin is 289.8. So, ito ang magiging bill natin sa Meralco para sa microwave oven. And take note, yung kinunan natin ng ampere is inverter pa guys ha. Inverter. Pag sinabing inverter, energy efficient. So, next time na video naman natin is kukuha tayo ng non-inverter na microwave at ipapakita din natin kung ilan na magiging konsumo natin.